Okay, tayo po ay nasa ikatlong bahagi ng ating pag-aaral o paksa na Truth, the Test of Christian Hospitality. Iniisip ko na gawin pang part 4, pero sabi ko next Sunday ay darating na pala si Pastor Ray. Pabibitin po tayo. Kaya medyo may konti pa haba para matapos natin itong paksa na ito. Okay, muli ay inaanyahan ko po na tayo ay muling tumayo, ating basahin ang ating pagbabasihan ng ating paksa ngayong umaga. Sabi po sa ikalawang Juan, chapter 1 lang naman pala yan. Verse 9 to 13, ang sabi po dito. Ang hindi sumusunod sa katuroan ni Kristo, kundi nagdaragdag pa dito, ay hindi nagpapasakop sa Diyos. Ang sino mang nananatili sa katuroan ni Kristo ay nagpapasakop sa Ama at sa Anak. Huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay ni batiin ang sino mang dumating sa inyo na may dalang katuroan laban kay Kristo. Sapagkat ang umabati sa Kanya ay nagiging kasama niya sa masamang gawain. Marami pa sana akong sasabihin sa inyo, ngunit hindi ko na binabanggit sa sulat na ito. Sa halip, ako'y umaasang makakapunta diyan at makakausap kayo ng personal upang malubos ang ating kagalakan. Kinakamusta ka ng mga anak ng iyong minamahal na kapatid na babae. Ito po ang salita ng Panginoon. Pwede po na kayong maupo at dako po na tayo sa ating mismong baksa. So, yung first part, 1 and 2, ay introduction lang po yun. At ito nga po ay dumating na tayo sa mismong paksa na makikita po natin dito na may mga tao na hindi sumusunod. No? Napakaliwanag po na anyone who goes far, sino mang hindi sumusunod sa katuruan ni Kristo, ay nagdaragdag pa dito. Hindi ka na nga sumusunod, dinadagdagan mo pa. Okay? Ay hindi raw po nagpapasako kay Kristo. Napakaliwanag po yan. So, ibig sabihin, makita natin dito, even if you debate, okay? Lumihis ka o sabihin na natin ay dinagdagan mo pa yung mga biblical teachings of Christ. Okay? Kung hindi ka mananatili, if you do not abide, okay? Kung hindi ka sumusunod at nagre-remain sa teaching ni Christ, you do not have God. Napaganda po yung talata na binanggit sa atin ni Teacher says sa John chapter 15, I am the vine and you are the branches. Napakahalaga po yung pananatili natin. Okay? Ito nga po yung talagang babala ni Juan na talaga pong makikita natin nangyari sa kailang panahon na yun. Kaya makita natin, this seals the case, yung kaso na talagang idinidiscuss niya sa atin na iba't ibang katuroan. Kaya maliwanag po na ang kaligtasan ay mangyayari lamang kung tayo kilala natin ang totoong Diyos. Okay? Knowing true God and having God requires the truth about Christ being believed. Okay? So napakalaga, hindi po pwede yung naturally kilala mo ang Diyos, hindi mo makikilala unless the Holy Spirit ay tumilo sa iyo at kinakailangang makilala mo si Jesus Christ. Yung katotohanan yun. So, yun po ang ating pinag-aaralan dito. At kaya nga makita natin kung uulitin natin, makita natin ang pinaka-background po nito ay sinusulatan niya yung Christian lady at yung kanyang mga anak. At hindi lang po yung Christian lady ang sinusulatan niya dito, kundi tayo mga mananampalataya, kinakailangan mamuhay sa katotohanan. Sapagkat wala na pong mahalaga sa buhay natin ito, kundi ang malaman natin ang katotohanan at kinakailangang ipaglaban natin at protektahan natin ang katotohanan. Ito po ang pinakabuod ng 2 John and 3 John. Sa susunod po ay pag-aaralan din natin ng 3 John. Okay? Yan po ang pinakapaksa. So makita natin yung pinaka-setting ito, sinusulatan nga niya yung lady at yung kanyang anak, no? Na mamuhay sa live in the truth, di ba? Pinag-aralan natin, we should live in the truth, love in the truth, and be loyal to the truth. Okay? So ito po yung nag-prompt o kaya nag-udyok para kay Juan na sulatan
itong Christian lady nito sapagkat ang issue ay tungkol sa Christian hospitality. Okay? Kaya nga, yung ano yung basihan, yung pagtanggap mo. Okay? So, tandaan po natin, ang mga preacher noong araw, okay, naglalakbay po sila. Okay? Naglalakad, okay? At pumupunta sa iba't ibang lugar para po sila makapangaral sa mga iba't ibang churches. Nagpipreach sila ng gospel para maidala yung katotohanan sa mga tao. At para po mangyari ito, kinakailangan tumira po sila sa mga Christian houses, okay? Kasi kung papasok po sila doon sa mga inn, okay, hindi po katanggap-tanggap. Bakit? Mapangani po doon. Maraming mga immoral doon. Maraming mga prostitute, okay? So, hindi po suggested no, na doon tumira, di ba? Pag sila pupunta sa mga apartel, mga motel o hotel, di ba? So, ang mga preacher noong araw ay hindi po pina, pinapayagan o kaya hindi advisable na manatili doon. So, kinakailangan ay tanggapin sila ng mga Christian na mga tao. Okay? Actually, isa po yan sa prinsipyo ko na sabi nga kay CJ, yung bahay ng aming nanay, yung lumang bahay at lupa na pinamana sa akin ng nanay ko. Sabi ko, isa sa requirement ko doon ay merong isang kwarto na titira ng mga pastor. Diba? Sabi nga sa nanay ko, na sabi ko nung aking kaibigan na si Pastor Mon, yung aking best friend, ay college pa lang kami, ay doon na siya tumitira. Every Saturday noon, doon na siya matutulog, mag-church siya, and then uwi siya. So hanggang sa naging pastor na siya. So nung ako na mag-asawa, yung mga pastor sa Unida, hanggang ngayon yung ating mga missionary, lagi kong pinatutuloy. So itinuturo po kasi yon bilang mga mananampalataya, ay ang katotohanan na sinasabi sa Bible na Bible lays down hospitality as the very important part of a Christian life. So sana kung meron kayong pagkakataon ay maging bahagi po ito ng inyong buhay Kristiyano. Kung hindi man kayo o wala kayong kakayanan na pumunta sa iba't ibang lugar, at least yung mga Kristiyano na galing sa ibang lugar, na pupunta rito, bibisita sa atin, ay patuloy nyo sa inyong mga tahanan. Pero makikita po natin, merong danger po dito, of course. Kasi yung mga false teacher, yung mga bulaang tagapagturo, alam ito. Okay? At gusto niya na makapasok din, to take advantage yung pagiging hospitable natin bilang mananampalataya. Kaya papasok sila sa makikinig kayo sa Christian radio, hindi physically, pupunta sila, o kaya manonood kayo sa Christian television, o kaya sa mga YouTube, Christian publication, etc. Kaya maging maingat tayo. Ako, nung kabataan ako, nung ako'y nasa Unida, nagtatambay kasi ako sa loob ng church, may lumapit sa akin, yung naikwento ko sa inyo, naka-jacket, taga Baguio daw siya, okay? So, nanghingi ng pera. So, naawa ka naman, binigyan ko ng 200, pamasahe papuntang Baguio. O, alam niyo na yung storya, pumunta kami ng Baguio, hinanap namin. Ano sabi? Ang dami niyo na po naghahanap niyo. Kita niyo? So, talagang sasamantalayin kayo. Okay? Yung pagtanggap niyo, kasi wala kang alam eh. And one time, meron din dyan pumunta doon, nasa likod. Okay? Nangihingi rin siya ng pera. Okay? So, ganun po ang mga galing daw siya sa Cavite, ganyan-ganyan. Tapos sabi ko, kailangan talaga ng pera, may pangangailangan ka, pumunta ka sa iyong pamilya. Meron po ba niyan nakalagay sa Bible? Oo, nakalagay sa Timothy. Saan po yun? Di ba? So, ibig sabihin ay talagang kinakailangan maging matalino ka. Okay? Kasi nga, ito po ang nangyari dito, itong mga bulaang tagapagturo ito ay talagang pupunta sila kung saan-saan. At kung maaari, ay papasok sila doon sa loob ng mga bahay ng mga babae, lalo na specifically dito sa ating talata. At pumasok sila doon sa loob ng bahay-sambahan. Kung alam niyo yung istorya ng Helen of Troy, alam niyo ba yun? Yung may Trojan horse, akala nila wala na, umalis na yung kalaban. At sumakay sila sa wooden horse. Hindi nila alam, nandoon pala. Ang purpose talaga ng enemy, makapasok sila sa loob. Ganoon po ang ginagawa ng mga bulaang tagapagturo. Gusto nilang makapasok sa teritoryo ninyo. Okay?
So ito po ang nangyari sa early church, mga false teacher po, nagpe-present po sila na nagpe-pretend na nire-represent nila si Christ at nagta-travel din sila at malaki pong pinagkakakitaan po nila ito for a living. Okay? Mari ka, papasok ka sa bahay, libre ka. Siyempre, pag mag-motel ka o hotel ka, may bayad, di ba? Samantala doon sa bahay, libre ka, kakain ka pa, tapos bibigyan ka pa ng pera. Kita mo doon, ano? Kaya ganyan po ang ginagawa. Of course, yan po yung makikita natin, nire-represent nila si Satanas. Okay? At talagang hindi nila tinuturo ang katotohanan at sinisira nila ang buhay ng maraming tao. Kaya makikita natin sa talata natin ito yung makikita nating background, no? Na maaari itong babaeng ito, dahil sa pagnanais niya na maging matulungin, okay, magiging hospitable, ay maaring inalaw niya itong mga bulaang tagapagturo nito, okay, at ang kanyang anak. Kaya pumapasok po siya sa isang compromising situation at isang very dangerous, okay, hindi lang para sa kanya, kundi para sa kanyang church. Okay, dahil nga pumapasok niya yung mga false teacher na gustong pumasok sa fellowship. So, makita po natin, si John ay nagsulat bilang warning sa kanya at hindi lang para sa kanya, kundi sa anak niya at para sa ating bilang mga mananampalataya. At kaya makita po natin dito sa verse 13, makikita natin dito na yung nalaman nito ni John dahil po sa kanyang kapatid, kasi si John po noon ay nasa Church of Ephesus. Okay? At kaya sabi noon, the children of your chosen sister greet you. Na-meet ni John yung kapatid ng babae itong sinusulatan niya at ang mga pamangkin nito. Okay? So dito makita natin na nabanggit ng kapatid ng chosen lady na ito ang problema ng kanyang kapatid. Okay? Kasi nga masyado siyang mahabagin, malambot ang kanyang puso, very gracious lady ito. Kaya siya at ang kanyang mga anak ay nais patuloyin. Okay? Hindi na na-recognize, hindi na-discern ng babaeng ito na maaaring false teacher na pala ang kanilang tutugan. So maliwanag po, ang letter na ito na ating tinatalakay sa 2 John, it's a letter of a warning. Okay? Kasi nga po, bilang church o bilang mananampalataya, tayo po ay nagiging mapagmahal. The church was hospitable. Kagaya ka sabi ko sa inyo, na in-embed ng Panginoon sa akin yan, naging ugali ko na at ito ay gusto kong ituro sa aking mga anak na kapag mga missionary, tagapagturo ng salita ng Panginoon, patuloy mo sa bahay mo. Okay? Pero yun nga, mabuti na yung natuto kayo, no, minsan sa mga pagkakamali mo. At kaya ngayon, tinuturo ko rin sa inyo na kailangan maging discerning kayo. Makilala niyo yung mga totoong tagapagturo at hindi totoo. Kaya ang church po ay was gracious and so they were vulnerable. Talagang mapagbiyaya tayo pero mapanganib din tayo kasi nga sasamantalahin tayo ng mga bulaang tagapagturo. So makita natin dito, si John ay nagsulat to establish the limit of our loving. Hindi lahat mamahalin mo. Kinakailangan maging matalino po tayo. Okay? Yung truth nga po ay basihan ng ating pagmamahal. Kaya itinuro ko dito sa atin, sa ating pag-aaral, to live in the truth, mamuhay po tayo sa katotohanan, we love within the confines of the truth. Hindi lahat mamahalin mo. Okay? So yan po may limitasyon yung ating pagmamahal at maging loyal po tayo sa katotohanan. Kung inaatake na po yung katotohanan, dapat ipaglaban po natin yan. At pang-apat na pag-aaralan natin yun sa ating paksa ay we have to be looking for the truth. Another letter L. Okay? Titingnan po natin ang katotohanan. At ito nga po, yung pag-aaral natin ay nakita natin ito sa verse 9 to 11. At ito ay patungkol sa perspective of protection. Yung tamang pananaw para maprotektahan natin ating sarili. Ngayon sabi sa inyo, pag bata pa kayo, pag kulang kayo sa kaalaman, sasamantalahin kayo. Ako nga nabiktima na. Sana wag kayo mapabiktima. Okay? So, kinakailangan maprotektahan nyo. At bilang mga mananampalataya na si Apostol Juan, ay makita natin ay pinakita niya ang katotohanan o reality ng katotohanan na makikita po natin sa 1 John. Okay? Ano po ba yung mga marka
para hindi tayo maloko. Totoo ba talaga itong preacher na ito? Ano ba mga palatandaan ng mga totoo? At ito ang magiging panuntunan natin. Ano yung sinasabi? Sa 1 John, sabi niya, he talks about one of the marks of the true believer being an understanding of the Son of God and the Father. Kung totoong believer yan, totoong preacher yan, naniniwala siya, okay, sa Son of God, which is si Jesus Christ, at kanino? God the Father. Tama? Kasi maraming churches, no, naniniwala lang sila sa Ama, kay Yahweh, kay Jehovah, never kay Jesus Christ. Tama? Meron sinasabi naman, tao lang si Jesus Christ. Meron silang tinatawagan na Ama. Hindi pwede. Kinakailangan, kinikilala nila si Jesus Christ at ang Ama. At yan po yung sinasabi sa 1 John. Makita natin. Sino ba ang sinungaling? Hindi ba't ang nagsasabing si Jesus ay hindi ang Kristo? Hindi nila kinikilala si Jesus Christ, the Messiah, the Son of God, the Savior. Even the Hudyo, hindi sila kinikilala. Imagine mo. Okay? At sino nagsasabing nito? Sino yung nagsasabi nito? Ang mga Antikristo, laban kay Jesus Christ. Hindi nila pinaniniwalaan ng Ama at ang Anak. So maliwanag po yan. Hindi po pwede, may Ama kami. Si Allah o si Buddha o whatever. Kinakailangan kilalanin nila rin si Jesus Christ. Kaya kapag meron kumatok sa inyo, o napanood kayo, o may nabasa kayo, kung hindi nila kinikilala si Jesus Christ, ang Kristo o Messiah, huwag niyong basahin. O huwag niyong hayaan na pumasok yan sa isipan niyo. Maliwanag? Pangalawa, sabi diyan sa 1 John chapter 4, verse 14 to 15, sabi niya, nakita namin at pinatotohanan isinugo ng Ama ang kanyang anak, okay, upang iligtas ang sanlibutan. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananahan sa Diyos. At ang Diyos naman nananahan sa Kanya. Kita niyo? So talagang maliwanag po dito na sinasabi ni Juan, okay, nakita with their own eyes, kami ang witness na sinugo ng Ama ang Kanyang anak para maging tagapagligtas. Kaya daw, kapag pinapahayag mo yun, okay, kino-confess mo, ina-acknowledge mo na si Jesus ay anak ng Diyos, ang Diyos ay nananahan sa iyo. Totoo kang mananampalataya. Totoo kang sugo ng Diyos. At ang Diyos naman nananahan sa inyo. Hindi ka fake. Talagang sugo ka ng Diyos. Ay, hindi niya? Yun ang panuntunan. Sabi niya sa chapter 5, verse 1, kung tayo sumasampalataya na si Jesus ang siyang Kristo, okay, tayo ngayong mga anak ng Diyos. At ang sino mang umiibig sa Ama ay umiibig din sa anak. Ayan. Maliwanag po, yung kinakailangan kilalanin mo si Jesus Christ, sampalatayanan mo siya na siya yung Kristo o tagapagligtas, siya yung Messiah na binabanggit sa Old Testament. Ang sabi pa diyan sa verse 12 ng chapter 5 ng 1 John, sabi niya, ang sino man pinananahanan ng anak ng Diyos ay mayroong buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi pinananahanan ng anak ng Diyos ay hindi makakaranas ng buhay na walang hanggan. Kanya, na kay Jesus Christ. Kaya maliwanag po dito, everything in the gospel comes down to the Son. If you don't have the Son, you don't have life. If you don't believe in the true Christ, you cannot be a true Christian. Nung isang araw, may kalaro po akong na Sri Lankan na kalaro namin sa tennis, mga 70 plus na siya. Sabi niya sa akin, pagkatapos kong talunin, sa tennis, sabi niya, Pastor, I want to ask you English. Medyo nosebleed pa ako. Sabi niya, nag-start daw siyang magbasa ng Bible. Okay? Kasi merong daw mga Jehovah Witness doon sa subdivision, lagi silang So sabi niya, can you help me? Ano ba yung dapat kong basahin? Yung study daw siya sa Old Testament. Sabi ko sa kanya, you start reading the book of John or Gospel of John.
Doon kasi makita mo na ang purpose kung bakit naisulat ito upang makilala mo si Jesus Christ at magkaroon ka ng buhay. Nakasentro kay Jesus. The Old Testament ay sinulat sa coming Christ o Jesus Christ. At ang New Testament ay isinulat dahil sa dumating na Christ. Okay? So doon nakasalalay. Kaya kung hindi mo kinikilala si Jesus Christ at kataong tao, okay, at hindi mo siya kinikilala, wala. Sinungaling ka. Why are the Iglesia ni Cristo is teaching that? Well, they're deceiving you. English pa nga ako eh. No? Salamat sa Panginoon, nakaka-English ako. Pero actually, marunong ba siya Tagalog? Pero natutuwa lang ako na yung na-inspire ka. No? After yung maglaro ng tennis, kahit talo siya, okay? Interesado siya. Okay? Anyway, kasi ang ginagawa kasi ni Satan, ang strategy ni Satan ay mandaya. Sabi ko sa kanya. Okay? So sabi niya, sapagkat nagkalat sa salibutan ang mga mandaraya. Ayaw nilang kilalanin na si Kristo ay naging tao. Why are they going to their church and they're not allowing kahula to read the Bible? Why? The Bible is very clear. They're deceiver. Mandaraya. Ang mga ganoong mga tao ay mandaraya at laban kay Kristo. Pero nilalagay nila, Iglesia ni Kristo. Kaya huwag kayong maluluko. Kahit banggitin nila yung pangalan ni Kristo yan, pero they never recognize Jesus as Christ. Why? Why? What's their motive? Politics. You're true, pastor. Sabi niya, you're true. Di ba? Gusto na sumama sa politika, di ba? Black voting sila eh. Di ba? Tama no? Yun. Okay, kaya sabi niya, mag-ingat nga kayo upang huwag mawalang saysay ang mga pinagpaguran. Sa halip ay lubusin ninyong makamtan ang gantimpala. So, this is really a warning. Okay? So, ano po mga katangian ng mga antikristo o mga mandaraya? Hindi nila ina-acknowledge, hindi nila kinikilala si Jesus Christ coming in the flesh. Ibig sabihin, Diyos siya na nagkatawang tao. Kaya makita po natin dito, meron po silang pinilipit na, hindi pagkain, pinilipit na Kristo. Mali ang katuruan o turo nila kay Kristo. Kaya makita natin, sila ang tawag sa kanila, deceiver, mandaraya, at laban kay Kristo. Kaya ang sabi, watch yourself. Mag-ingat kayo. You got to be alert. Okay? Maging alis kayo. And you got to protect yourself. Okay? And you got to be loyal to the truth. Hindi porke binabanggit yung pangalan ni Jesus Christ, ay ibig sabihin niya ay talagang nire-represent mo. Manggagaya nga yan eh. Tama? Kahapon binanggit ko rin sa house blessing ng aking kumari, yung bahay. Diba? Sinabi sa bahay, may nagtayo ng bahay, di ba? Nanggagaya lang sila. Pero ang mahalaga dyan ay yung fondasyon. Kaya God is sending bagyo, baha sa buhay ng tao to test. Kasi magigiba yung mga peke. Ang mga totoo na naka-fondasyon kay Jesus Christ, hindi magigiba. Yun yan, manggagaya sila. Pero kinakailangan maging alerto kayo. Diba sabi sa Bible, nagtayo, hindi naman sinabing bato, yung isa kahoy. Never. Tama? Hindi rin sinabi dito, intensity 1 lang dito sa bato. O intensity 3 dito. No. Iisang bagyo. God will allow that. Pero God will test it para malaman nila. Kaya mahalaga po ang nagsasabi, ang sino mang nakikinig ng salita ng Diyos. I hope na nakikinig kayo at ina-apply nyo, nagiging discern, matututunan ninyo, hindi kayo madadaya. Maliwanag po ba? So, dito po makita natin, ang just because they use the term Jesus Christ doesn't mean they represent Him. Tama? So, makita po natin dito, sila, yung mga taong ito ay talagang napakagaling na representative ni Satanas. Okay? So, kinakailangan ay talagang
Yung iba dyan ay maging popular pa, gagamitin pa yung kailang popularity, di ba? Okay? Pero makikita natin dito na hindi talaga sila belong kay Jesus, kundi sila ay kabilang sa kaharian ni Satanas. So, ano sabi sa atin? So, you have to learn to look for the truth. Kasi minsan ginagamit yung pagiging artista, kaya ka naman susunod, nandun mga artista. Sabi pa nga ng mga kasama ko sa dating sa church, dito ang mga, kami nag-church sa mga sikat. Kita niyo? Hindi porke sikat, pupunta ka na lang doon. Okay? Kinakailangan malapit sa katotohanan. So ano ba sabi nga sa verse 9? Ano yung sinasabi sa verse 9? Anyone who goes too far, parago, to run ahead, to go beyond. Okay? Ano yung sabihin? Nag-o-offer ng higit pa. Beyond what? Okay? Ano yung higit pa saan? Saan ba natin matatagpuan ang teachings we need about Christ? Saan? Kay Jesus Christ. As sa scripture. Hindi sa comics. Hindi sa YouTube. Hindi sa internet. Hindi kay Google. Saan? Sa scriptures, sa Bible. Kaya ito po ang isa sa mga panuntunan natin. Kapag ang church nyo ayaw kayong pagbasahin ng Bible, delikado po yun. At yan po ang ginagawa ng mga iglesia ni Cristo. They don't encourage to mga member nila na magbasa ng Biblia. Meron sila pasugo. O yung iba, mga kung ano-ano, di ba? Mga Jehovah Witness, kung ano-ano yung mga binibigay sa inyong mga papeles. Di ba? Tama? Kaya napakahalaga po. And so somebody, kaya kung merong daw tao na pumunta sa inyo at nag-o-offer ng kailang teaching beyond the scripture, may problema po kayo dyan. At lalo na kung ayon na pabasahin kayo ng Biblia. Pero sabi po ni Pablo sa 1 Corinthians chapter 4 verse 6, sabi niya, ang mga bagay nga na ito, mga kapatid, ay anyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos. Dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsisingit higit sa mga bagay na nasusulat upang ang sinumang sa inyo ay huwag magpalalo ang isa laban sa isa. So, wikang Ingles, makita natin dito, sabi niya, not to think of men above that which is written. Kung ano yung nasusulat, yun lang, huwag mo nang dagdagan. Yung si Pinok na ating pinag-aalala last time, ay kung ano na yung dinagdag niya. Okay? Si Pablo at saka si Apollos, di ba, minsan merong sinasabi, nagtatalo sila, ako kay Pablo, kay Apollos. No. Meron talagang nagtanim at merong nagdidilig, pero ang Diyos ay nagpapalago. Kung yung inireveal sa atin ng Bible, huwag na nating dagdagan iyon. Okay? So, yan po makita natin, ano sinasabi sa 2 John chapter 9, ang hindi sumusunod sa katuroan ni Kristo, kundi nagdaragtag pa nito, hindi nagpapasakop sa Diyos. Maliwanag po yun. Kahit gamitin nila yung term na Jesus Christ, pero dinadagdagan nila. O baka sabihin nyo, mas maiging dinadagdag. Maliit po yun. Yun ang maling panuntunan ng Biblia. Okay? So, now, makita natin, now the teachings of Christ, immediately, ang tanong ay, you're asking yourself, what does it mean? Yung teachings of Christ. Ito ba ay subjective genitive or an objective genitive? Ano ibig ko sabihin yun? Si Jesus Christ ba ang subject o ang object? Okay? Ang ibig sabihin din, ang tinutukoy ba dyan ay yung katuruan mismo ni Jesus Christ o yung tinuturo tungkol kay Jesus Christ? Siya ba yung pinaka-subject? Okay? Yung kanyang katuruan o yung mga katuruan tungkol sa kanya? Ang sagot po, syempre, yes, yes, yes. Okay? So, ibig sabihin, yung turo tungkol sa kanya ay consistent din sa mga turo niya. Okay? Hindi natin pwedeng pag-iwalayin yun. So, kung ano yung mismong lumabas sa bibig niya, nakasulat sa gospel, ay hindi yung tinuturo ng mga apostol sa mga epistles, okay, na hindi nagkumukontra. Parehas po yun. Okay? So, hindi natin yung pag-aargian yung tungkol sa Greek, subjective ba to or objective genitive? Parehas po yan. Both are the same. So, ibig sabihin, ang katotohanan
about Christ is taught by Christ. Yung mga turo po ng mga apostol, ay yun din ang turo niya. Hindi po sila naglalaban. Okay? Ang punto ay makita natin the biblical revelation, kung ano yung pinahayag sa atin about Jesus Christ, if someone goes beyond that, okay, and does not remain, di ka nanatili true to that, they do not have God. Yung anak, kung ano yung sinusulat, nakasulat sa Bible, kinakailangan mag-remain po tayo doon. Huwag nating dagdagan. At marami nga pong lumabas na ng mga katuruan na ganyan. Okay? Kaya pakinggan natin ito. Sabi nga din, you cannot be saved without the gospel. Kasi nga may nagtuturo nga yung natural, di ba? Na theology. Na kahit wala ng gospel, wala ng preaching, wala ng evangelization, basta mabait ka lang. No. Okay? You cannot be saved with the rock gospel o pinilipit. Okay? Kung ano-anong mga dinagdag. Okay? Na mabuting balita. And you cannot be saved without believing in Jesus Christ. Yan po nakakalungkot. Maging membro ka lang ng iglesia ni ganito. Okay? Save ka na. Mali din po yun. And you cannot even be saved without believing in the one true Christ. Okay? Maliwanag po yan. Kaya sabi po ni Pablo uli sa Galatia chapter 1 verse 8 to 9, sabi niya, subalit parusahan nawa ng Diyos ang sinumang maging kami, ha? Kung si Pablo, magbabago siya, ha? O may anghel pa. Sabi nga, si Manalo, anghel daw yun, na mula sa langit, na mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa ipinangaral na namin sa inyo. Binago. Sabihin, nangaral si Pablo noon about Jesus Christ, Christ crucified, di ba? Tama. Wala siyang ipinipreach kundi si Christ crucified. Tapos sabihin natin, nagbago siya. O sabihin na may nagpakitang anghel sa kanya. Binago. At sabi ni Pablo, sumpain, parusahan ng Diyos. Sinasabi namin ito sa inyo na inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa tinanggap na ninyo. Napaliwanag, hindi magbabago. Hindi niyan. Kaya you cannot get there, papunta sa langit, without the gospel, and you cannot get there na sa mga pilipit na ebanghelyo. Okay? So anyone na hindi nag-acknowledge sa totoong Kristo, sa totoong gospel, hindi nila totoong kilala ang Diyos. Okay? Wala sa kanila ang Diyos. Kahit na ano ang sabihin nila. Okay? So kinakailangan mag-abide tayo, manatili tayo, kilalanin natin ang teaching ni Christ tungkol kay Jesus Christ. Kaya meron tayo both the Father and the Son. Okay? So yan po ang makikita po natin na sinasabi ni Juan na magkaroon tayo ng magnifying glass para makita natin yung mga nuisance people, yung mga nuisance candidate, di ba? Yung mga sa election, may nagpapanggap, panggulo lang ng mga tao na talagang kinakailangan ma-assess natin. Totoo ba talagang tagapagturo to o nagpapanggap lang? Sabi nga yung pastor, baka naman impostor. Okay. So, tandaan po natin, the one who is faithful to a biblical Christology, the one who menos, okay, ibig sabihin remain, nananatili sa teaching, he has both the Father and the Son. Kapag nananatili po kayo sa teaching, kaya nga, sola scriptura. Okay? Scripture alone, faith alone, grace alone, Christ alone. Yan po ang paniniwala ng mga reform. Okay? You don't get to the Father without the Son. Diba? And you don't get the Son disconnected from the Father. Hindi ka rin makakapunta o makakalapit sa anak, wala rin ama. So, there is no possibility of knowing God apart from knowing Christ. So, ito po ay maliwanag na statement sa gospel exclusively everywhere. Anywhere.
Okay? Ito po yung package. Ang sabi, you don't know the Father except by the Son. Hindi mo makikilala ang Ama, si Yahweh o si Jehovah yan, kung tawag nila, kung hindi mo makikilala ang Anak. Ano sabi niya sa John 14, verse 6? No one comes unto the Father but by me. Very exclusive po. Intindihan yan? Kaya sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. Very exclusive. Wala pong nag-claim yan at walang binigay ang Diyos ang karapatan maliban sa pangalan ni Jesus. Yan po yung sinasabi sa Acts 4 verse 12. Okay? So ito po yung prinsipyo na dapat nating tingnan. Looking for the truth. Okay? Kaya kapag meron pong lumapit sa inyo, binabago, okay, tinutwist niya, pinapervert niya, okay, at nag-add siya, at lumalampas pa, kinakailangan maging wise po tayo. Paano tayo magiging wise? How would you act wisely? Ano sabi sa verse 10? If anyone comes to you, ano sabi niya? At kumatok, I'm knocking the door. Okay? Ano sabi niya? So ito yung mangyayari, makita natin sa babaeng ito na nangyari in the century, noong unang mga century, makita natin na at ito din ang nangyayari sa atin na mayroong mga tao na papasok, pupunta sa ating mga tahanan sa magitan ng ano, not literally, sa television, sa radyo, o whatever, at minsan talagang kumakatok sa bahay ninyo. Ano sabi? Sabi niya, kung sa inyo'y dumating ang sinuman at hindi dala ang aral na ito, yung dinidiscuss natin about kay Jesus Christ, anong gagawin nyo? Ha? Ay huwag ninyong tanggapin sa inyong bahay. Hindi lang basta tatanggapin. Huwag ninyo siyang batiin. Later on, bibigyan natin ng pansin ano ba yung ibig. Kaya sabi niya, if there comes unto you, bring not this doctrine. Kaya napakahalaga po yung doktrina. Kaya taliwas po yung ating kasama doon sa tulos. Sabi, kailangan pa bang mag-aaral ng doktrina? Kailangan talaga. Tama ang iyong doktrina kasi may mga maling doktrina. Diba? So, ano sabi niya? If anyone comes to you at hindi dala yung tamang doktrina, ano dapat gawin mo? Do not receive them. Maliwanag po na hindi po naman pinag-uusapan natin, this is not someone coming to learn from you and you would never be able to witness to unbeliever. Kagaya po siya sabi sa yung Sri Lanka na yun. Sabi sa kanya, you come. I'm willing to teach you. Okay? Pwede yun kung gusto niyang matuto. Pero, ang tinutukoy po dito ay yung tao na talagang lalapit sa iyo para magturo ng kasinungalingan. Magkaiba po yun, tama? Iba yung gustong matuto, iba naman yung gustong magturo ng kasinungalingan. Ibubudol-budol kayo sa term natin, tama? Okay, gusto niyo ba yun? At yung po nangyayari, unknowingly, di ba? Maraming babae nabubudol-budol, di ba? Ba't ko pinapasok sa bahay yun? Ba't ko napunta ko sa bangko? Kasi nga hindi ka discerning eh. Okay? So, yun po ang pagkaiba. So, we answer tayo, kaya mayroong tao na yung sinasabi sa inyo na Sri Lankan, nagtatanong siya, sasagutin ko. Okay? Ganun po tayo. Pero, tandaan po natin, hindi natin ina-appear o binibigyan natin ng pagkakataon yung mga mandaraya. Tama? Para mapabilis nyo na talagang mapaalis nyo siya, put them out of business, is to make sure that you never receive them. Tama? Pero kapag nagkukwento-kwento pa kayo, nako, hindi kayo tatantanan yan. Para si Mike Enriquez siya, hindi ko kayo tatantanan. Paulit-ulit, gano'n nga sabi. Oo nga, sabi niya ni Bindu, yung aking gano'n. Paulit-ulit pa, bago-bago. Hindi rin siya tinitigilan. Once na-entertain yan, hindi kayo tatantanan yan. Okay? So, kaya maliwanag po na sinasabi dito, wag mo nang bigyan ng pagkakataon, wag mo nang papasukin sa bahay mo. Okay? So, maliwanag po yan na you're talking na itong mga taong ito yung mga tumalikod. Mali ang kailang pananampalataya.
Sila yung mga sinungaling at mandaraya. Ang gusto niya ay makapasok lang sa fellowship nyo, sa samahan ninyo, ng mga believer. Anong gagawin niya? To make, money. Kasi hindi mo alam na niluloko ka nila. At tandaan natin, mga kapatid, hindi lang yan sa church nangyayari, maging ngayon, di ba, yung mga budol-budol sa mga business, maraming ilang scam. Tama? At napakinggan ko sa balita, sabi ng mga pulis, mas marami daw online scamming. Kasi ang hirap hulihin kaysa doon sa mga physical na face-to-face scamming. Okay? So, kaya kapag meron nag-text sa iyo, burahin mo na agad. Eh hindi, who are you? Who are you? Tapos sabi, nanalo ka? Talaga? Sabi ko, ang dami yun. Yung mga love scam, ay, lalo na yung mga dalaga, matandang dalaga, may kinuwento sa akin niya si Pastor. Sinamahan pa sa airport. Alam niyo, di ba? Kung nandito ako, hindi ko manabas ang package. Mag-withdraw ka, bigyan mo. Ganun. Sabi ko, Pastor, huwag mo nang samahan yan. Budol-budol yan. Okay? So, ganun din sa atin. Don't receive him into your house. Okay? Pwede sabihin ni Juan na don't receive them in your church. Pero matandaan po natin, itong mga tao ito, hindi basta-basta sila pupunta sa church. Bakit? Kasi ang church ay protected ng group of men, walang iba kundi ang mga elder. Kaya importante maging elder eh. Nung ako, hindi pa ako elder kasi bata pa ako, kaya naloloko ako eh. Okay? Pero kaya encouragement ko sa ating church, okay? Yung mga elder ay protector of the church yan. Kaya ano mga katangian ng elder? Kaya nga, ang isang tagapangasiwa o elder ay kailangan walang kapintasan, isa lamang ang asawa, marunong magpigil sa sarili, maingat, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba, at merong kakayanang magturo. So kapag may kakayanan ka magturo, alam mo ang tama o mali. Ano pa sabi sa Titus chapter 1 verse 9? Sabi niya, kailangan matatag siyang nananalig sa mga tunay na aral na natututunan. So nag-i-stick siya sa mga natutunan niya mula sa salita ng Diyos. At ito naman ay maituturo niya sa iba. At makikita ang kamalian ng mga sumasalungat dito. So alam niya, mali ito Di ba? Alam mo ang totoo. Alam mo ang totoong pera, kaya, epekto. Tama? So ang pinag-aaralan natin yung totoo. Kaya alam natin, sinungaling, alam na natin, malalaman natin sinungaling yung ating kausap. Ang tawag po sa mga elder ay dikatikos. Ang ibig sabihin yan, they were skilled teachers. So, tandaan po natin itong mga bulaang tagapagturo nito, hindi kaagad natin papasok yan sa church kasi protektado yan ng mga skilled teachers. Okay? So, ang mga elder po ay kaya nilang i-handle yung rebellious men, the empty talkers, and deceiver. Yan po ang ginagawa ng mga elders and pastors. So kaya po doon sa Batangas, dinidevelop po na natin ang mga elders po doon. Okay? So yan po, maliwanag na hindi po sila kaagad papasok sa church, pero papasok po siya doon sa mga tahanan. Okay? So, tandaan po natin, itong mga bulaang tagapagturo ito, ano sabi ang mga katangian? Sabi sa 2 Timothy chapter 3, verse 5 to 6, sabi niya, these false teachers have form of godliness without power. Magkano magal sila? Mabait-baitan. Sabi, sila'y magkukunwaring makadiyos. Pero sabi, ngunit hindi naman nakikita ang kapangyarihan to sa kanilang pamumuhay. Sabi nga doon sa Matthew, there are 2 trees. Okay? 2 puno. May 2 bunga. Makikilala nyo ang bulang tagapagturo sa kanilang mga bunga. Marami niya magagaling na magsalita. Pero tingnan nyo sa bahay yan. Ano tsura ng buhay niyan at tsura ng pamilya niyan. Nakikita nyo. Yan sabi, iwasan mo ang ganyang uri ng mga tao. May ilan sa kanila, gagamit ng mga panglilin lang, bubudul-budulin kayo, ang gagaling, very sweet, magsalita yan, para makapasok sa bahay. At anong gagawin?
Yun ang trabaho nila. Yung mga babaeng walang pagpipigil sa sarili, hindi mapigil. Yung bang meron na, gusto pa. May pera na, gusto pang yumaman. Dadami pera mo. Yun, nabubudol tuloy. Ang mga babaeng ito, yung mga alipin ng mga kasalanan at ang sarili lang pagnanasa. Kaya po nabibiktima sila. Gusto nila rin yun. Tama po ba ako? Kaya yun po, kaya ang ginagawa po ng mga false teacher nito, they were looking sa mga mahihina, mga sympathetic, maawain, mga malalambot ang puso, compassionate, na talagang gusto nila na makapasok sa mga tao ito at talagang kuhanin ang mga resources nyo at i-confuse ang inyong mga kaisipan. Paliwanag po mga kapatid, ang sabi ni Juan, don't let them in your house. Kaya sabi ni na Psalm, sabi niya, blessed is the man who walks not in the counsel of the ungodly. Okay? Mapalad po ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masasama. Huwag mong hayaan yung mga unbeliever na ito pumasok sa iyong tahanan. Okay? Kaya sabi niya, bakit? They were so dangerous. Mapanganib po sila. Okay? Not only uh, do you not let them in, okay? Ano sabi pa doon sa verse 10? Don't not give him a greeting. Huwag niyo silang batiin. Okay? Ano po ba ibig sabihin ng greeting? Sa Greek po ay chairein. Okay? Ang ibig po sabihin ng chairein means to give greetings. Literally means to rejoice. Oy, natutuwa ako, nandito ka, binisita mo ako. Yung aking pong kaibigan na pinuntahan namin Tiates kagabi na halos pamilya sila at matagal kang sama. Iilan lang po yung imbitado. Basta pinapasok ka sa magandang bahay niya, natutuwa siya. Tama. Yan po ang Christian greeting. Yan po ang mga basic Christian greeting o standard Christian greeting to rejoice. Ibig sabihin niyan ay other words, you are happy occasions to see you. It produces joy. Kaya, every time na andito tayo sa church, we rejoice. Nakita kita. Okay? Your presence is a source of joy. Sa Alfonso, bumisita po ako last 2 weeks ago, Thursday yun, and then last Friday, bumisita uli ako. Natutuwa sila sa pagpunta ko. Sabi ko, tapos nagdadala ako ng mga pasalubong sa mga bata, pati sa mga staff. Sabi ko sa kanila, ito yung Christian fellowship. Once na pumunta dito, ang totoong Kristiyano, there is really a joy. Andito na naman si Pastor, mangunguna naman ng santol. Sabi ko, nasarapan sila eh. Oo. Kaya sinama ko si Pastor Emil, nakakatikim ng isang santol. Sabi niya, bitin, masarap pala. Sinama ko, sama ka. Masaya siya. Kapag totoong mananampalataya ka, hindi naiinis sila. Merong joy. Masaya sila. Dami. Pinakain ko sila ng tahong chips. Order ulit ako ng tahong chips. Ay kung mamili ka, tahong chips, steamed chips, na tahong na merong 7-ounce, or baked tahong, iba naman. Wow, sabi nga, sarap-sarap. Yan ang dapat mangyari. Every time na pupunta ka doon, masaya. Tama. That's a Christian greetings. Hindi, andito na naman si Pastor, ubusin na naman ng santol. Pero sa totoo lang, si Pastor Gilbert po, nung pumunta kami doon, wala siya. Pumunta na rin ako, binigyan ako. Pinaulit pa, Pastor, simutin mo na, nagbabaksakan na. Kita niyo yun? Ako naman, mutual dapat, hindi yung take ka lang ng take, may give ka rin naman. Tama? Ikaw, may kasama ka, may kaibigan ka, gusto ba? Siya lang lagi naglilibre sa'yo. Nakakahalata na ito. Para bang hindi naman lagi pwedeng gano'n, di ba? So, tandaan natin, maliwanag. Balik tayo dito sa false teacher. Gusto nyo ba na pag may dumating na false teacher, ito na naman manloloko sa akin. Hindi ka magmerienda ka. Bigyan kita kape. Gusto mo ba yun? Ha? Gusto mo ba manloloko sa'yo, mambubuto sa'yo? Ito, bumalik ka uli. Nakakuha ka na ng ilang milyon sa akin. Gusto mo pa ba? Ay, loko ka na. So, you don't,
want to say that to the false teacher and the deceiver, o mga sinungaling, o mga padala ni Satanas. Somebody who goes down beyond what the Bible teach about Christ. Don't ever say to false teacher. Tama. Tama lang yung sinasabi ni Juan. Sasabihin, masyado naman, pastor, ano yan? Marahas ka naman, para bang makitid ang iyo. Eh, di ba, dapat mapagmahal tayo? Mga kapatid, mapangani po yan. Ano sabi ni Lucas sa mga taong ito? Sabi niya, ang mga false teacher po, dangerous word. Sino takot sa aso? Hindi lang po ordinaryong aso ito. Ano to? Asong gubat. Alam kong pagkaalis ko, sabi ang magsisipasok ang mababangis na asong gubat at walang patawad nilang pupuksain ng kawang. Yan po ang mga false teacher, mapangani po yan. Hindi lang po sila asong gubat, kundi sila magnanakaw. Eh, kaya nga tayo nagkakandado ng bahay, tama, di ba? Ayaw nating manakawan, tama po ba ako? Minsan nga, dinadahin niya, pastor, di ako makakapunta sa church. Walang tao sa bahay, baka manakaw. Pero ito, kumakatok, magnanakaw, pinapapasok nyo, pinapakain nyo pa. Yun ewan ko sa inyo. Okay? So, tandaan po natin na yan po, mapangani po sila. Okay? So, any hospitality o yung commendation na, uy, balik ka, salamat, binili ka, pinasyal na muli ako, o tinanggap po sila, it is a dangerous exposure to Antichrist influence. May impluensyahan ko po yan. Okay? So, wag mo ilagay sa iyong sarili ang posisyon na sa mga taong sinungaling na ito, kundi ay nilalabog mo ang mga talatang isunulat sa Biblia. Okay? O kaya naman sa eskwelahan, baka may mga teacher kayo ng mga hindi mananampalataya, a-attend ka. Kung ano-ano sasabihin, huwag mong pakinggan, huwag ka nang umattend sa mga taong yan. Okay? So, maliwanag po dito na sila po ay mga bulaang tagapagturo. Ano po sabi ni Titus? Na ang kailang mga bibigay dapat na matikom. Huwag mong papasukin o umalis ka. Okay? Huwag mo na hayaan silang maghasik ng mga lason na lalason sa iyong kaisipan. Okay? So, tandaan po natin, si John ay totoong pastor ng mga tupa. Pinoprotektahan niya ang mga flock. Kaya para weakest way to contribute to the failure na ikangay lumaganap pa yung pagnanakaw, pandarayang ito, ano sabi niya? Don't give them greetings. Kaya ang sabi, they will shut their mouth. Okay? So, the church today, minsan ay hindi tayo willing to do this. Nagiging mas sympathetic pa tayo. Okay? Pero sabi niya, gagawin ko ito out of love, to honor God. Tanda po natin. Sabi po sa verse 11, sapagkat ang bumabati sa kanya ay nagiging kasama nila sa masasamang gawain. Yan po ang dapat natin gawin. Kasi, pag bumati ka po at pinapasok mo sa bahay niya yan, anong ginagawa mo? Sabi po sa Greek ay koinonos with him. Ibig sabihin, nagkakaroon ka ng fellowship, nakikishare ka, partake literally in the evil works of him. Kaya po sila na-encourage na gumuhi. Tuloy-tuloy po silang ginagawa lang kasi, may tumatanggap. Nasisigla sila, marami silang naluluko. Okay? So, tandaan po natin na that's amazing. If you even show hospitality beyond that, if you even give him affirming greeting, that's a tight, narrow responsibility. Don't do anything to acknowledge them as Christians. Yung kikilalanin mo sila, tutulungan mo sila dahil ang tingin mo sa kanila ay Kristiyano. Mali po yun. Tingnan nyo. Anong ginagawa po ng gobyerno sa mga kriminal? Ano? Dinadala sila saan? Sa kulungan. Okay? Yung mga tao na makita natin na pumapatay, nandarayan, nandare-rape, di ba? Magnanakaw. Anong ginagawa nila? They sent them to prison. Ano sa tingin nyo? Bakit?
ma-rehabilitate, yung mabago. Okay? Ano yung sinasabi yung malimit ng tao? I just want to see them guys off the street. Ayaw ko silang makita sa lansangan. Di ba? Tama? Pag may mga magnanakaw, mga rapist, di ba? Tama? Kriminal, mamamatay. Gusto mo ba nasa paggagalagalayan? Eh, okay? Bakit ginagawa yun ng mga gobyerno? You put them in jail to protect people. Tama? To protect namin people. Kasi baka may mapatay pa yan, may maloko pa yan eh. So, you put them in there to protect everybody else. Di ba? So, ang gobyerno, naiintindihan nila yung distraction, okay, na magagawa ng mga taong ito physically. Pero nakakalungkot tayo bilang mga mananampalataya o church. And yet, sabi niya, I wonder if the church understand yung distractions ng mga sinungaling ito at mga mandarayan to spiritually. Ine-entertain pa natin. Kaya ang turo lang sa atin, shut our door, huwag kang makinig, kasi mai-impluensyahan kanya. Okay? So, the church must never aid o yung bibigay ka pa contribution. No? Maalis ka na lang. Okay? Or abet or encourage spiritual criminals in any way. Gusto mo ba yung mamamatay tao, manre-rape? Balik ka pa uli. Hindi. Diba? So unmistakably, we are commanded na we live, love in the truth, to be loyal in the truth, and look for the truth in all who claims to speak for God. Okay? So yan po yung itinuturo sa atin. And lastly, mabilisan na lang po ito, you learning the truth. Okay? Ano sabi po ni John sa verse 12? Sabi niya, having many things to write to you. Marami pa ako, sabi sa babae to, marami pa sana akong sasabihin sa iyo. Ngunit ayaw ko nang gumamit ng papel at tinta. Kasi sumusulat sila, expanded. Wala pa yung text eh. Wala pa yung mga messenger, no? Okay? So, nagsusulat siya. Okay? Pero sabi niya, hindi ko ma-discern ang kalagayan mo. Minsan ang hirap sa text eh. Gusto ko yung face-to-face. Okay? So, yun po ang makikita po natin dito. Sabi niya, maraming pa sana akong sasabihin sa iyo. Okay? So, diyan po makita natin kung talagang gusto natin maging vigilant, maging diligent, maging protector of the truth, protector ng talagang sacredness of the church, kinakailangan ay dapat hindi tayo titigil na matuto. Marami ka pang dapat malaman. Okay? Having many things to write to you. At kaya makita natin sa verse 13, makita natin sa John, ay ganoon din po ang binanggit ni John sa chapter 3. I have many things to write to you. Pero hindi sa sulat. Gusto ko pumunta sa iyo face to face. Okay? So yan po makita natin dito na so much more to say. Yeah? So much more, okay, you need to know. Dear lady, so much more I want to know, you to know. Ang hirap ko kasi, kagaya ng aking kaibigan na matagal kami hindi nakikita, ang hirap yung text-text ka lang. Iba yung nandoon ka. Ma-share mo yung salita ng Diyos, lalo na yan, hindi. Bihira na siya mag-church dahil nagkaroon siya problema sa kapatid niyang pastor na hindi siya nag-church. Nalaman ko yung dami ka pang dapat matutunan. Okay? So, dito makita natin ito yung dapat na katangian natin bilang mga mananampalataya. We must be growing sa ating karanasan. Mula sa milk level of truth to the meat level of the truth. Yung mga meat ay yung mga milk ay yung mga basic pangbata. At yun namang mga meat level, yung mga mabibigat, yung mga doktrina na dapat natin. Okay? So yan po makikita natin na gusto ni Juan. Kaya makikita natin dito si John ay sabi niya, I don't want to do so with paper and ink. Okay? So bilang pastor, sabi na sa inyo, ay inilabas niya yung heart niya. Hindi lang basta sa sulat, kundi yung word na ito is actually the word in black. Yung sinusulat niya. Gamit po nila noon ay kombinasyon ng water, charcoal, and gum resin para magkaroon ng ink. Okay? So sabi niya, I hope to come to you, personal touch, and speak.
Sa Greek po yun, ang term na ginamit doon ay stoma pro stoma. Ang ibig sabihin, mouth to mouth. Hindi naman mouth to mouth resuscitation. Hindi po yun. Ang ibig sabihin po yun, yung actual contact. Ibig sabihin, magkita tayo. Ay, sorry. Ang ibig ko sabihin noon ay, I would like to see you eyeball to eyeball. Di ba? Yung term ng mga ano, eyeball tayo. Kita tayo talaga. Di ba? So yun po, iba po yung talagang ano yung personal. Iba yung text kahit na yung sabihin meron na tayong mga sa Facebook, Messenger, di ba? Nung mga Viber o whatever. Iba pa rin yung personal. Excuse me. Gaya din po ng sinulat sa Numbers. Sabi ni Moses, ng Diyos, kinausap ko siya ng harap-harapan at sinabi ko sa kanya ang lahat ng maliwanag na paraan. Hindi sa magitan ng talinghaga at siya lamang nakakita sa aking anyo. Bakit hindi man lamang kayo natakot na magsalita laban sa kanya? Ito yung karanasan ni Moses, nagsalita sa kanya ang Diyos. Diba? Marami tayong hinahangaan sa telebisyon, pero yung makita natin personal, selfie, di ba? Gusto natin gano'n hindi lang selfie, kundi yung makinig ka. May matututunan ka sa kanya. Kilala niyo si AA, no? Sa ano yun, mayor yun ng pangalan to, na Imus, di ba? Nagkaroon po ako ng pagkakataon, una kasama ko yung asawa, and then later on, nung pauwi na kami, nagkauli kami sa bahay, na-meet ko personal. Kasi may picture kami. Okay? At nakikinig ako sa mga sinasabi niya tungkol sa mga niya. Kaya totoo yung kanyang yung logo ba yun? Action agad, AA, di ba? Totoo yun. Napakita niyo yung mga ginagawa niyang development. At yung mga salitang ang dami niya alam sa farming, sa business. Iba yun, talagang nakikita mo lang. Kundi yung makausap mo, face to face, marami kang matututunan. So, ganun po ang gusto ni John sa babaeng ito. Hindi lang kita susulatan, minsan nga sa text, di ka mali yung pagkaintindi mo. Di ba? Tama? Where are you? Hudus. Ano to? Ewan ko, mga term, ewan ko. Di ba? Mga ganun, miss. Ako, alam nyo, matatanda, diretso, kumpleto, mag-text siya. Pero yung mga ba to? Diba? Tayo hindi, kumpleto, haba. Yung iba, shortcut, maintindihan. Pero mas maganda talaga yung face-to-face. Minsan nga face-to-face na hindi pa maintindihan. So, sabi niya, anong purpose? Sabi niya, in order that your joy may be made full. Masaya. Nakikita kayo. Anong klaseng joy yun? Ay, sabi niya, what kind of joy he is talking about? Yung joy na sabi niya? The joy that is produced by knowing the truth. Pag nalaman mo ang katotohanan, sabi, isinusulat namin ito upang manubos ang ating kagalakan. That's the purpose of bakit sinusulat ni Juan sa mga mananampalataya para malaman ninyo na kasama natin ang Diyos. Naranasan namin ito. That's the truth. Hindi kalukuhan. Hindi pangbobola ang itinuturo namin sa iyo. Pag nalaman mo yun, wow. Every time I read the Bible, alam ko itong mga katotohanan. Lord, thank you. Masaya na ako. Kahit hindi maganda bahay ko. Kaya nga sabi niya, kahit na kubo ang aming tahanan. Pasensya na. Kasi nag-house blessing ako Sabi pa sa misis ko, baka nainggit ka, ang ganda bahay. Kasi halos ng mga babae, gusto nang magkaroon ng may bahay para matawag sila may bahay. Yeah. Pero yung truth about the gospel, salvation about Jesus Christ, nasa tama ka, hindi yung maasa ka pala, mali pala. Ang saya noon. Tingnan nyo pa. Ano sabi diyan? The burning heart of joy over learning the truth. Kasi ito yung case ng mga mananampalataya. Papunta sila sa Emmaus, nalulungkot sila, namatay si Jesus Christ. Hindi nila alam, nakausap na pala nila si Jesus Christ. Sabi niya, nasabi nila sa isa't isa,
Kaya pala, umaapaw ang ating pakiramdam habang tayo kinakausap niya sa daan at ipinaliwanag ang kasulatan. Yung naliliwanagan sila, ah, parang ang ganda. Talaga nag-uumapaw. Diba? Yung po ang kaligayahan. Ano pa sabi ni Jeremiah chapter 15 verse 5? Sabi niya, nagsalita sa akin at pinakinggan kitang mabuti. Ang mga salita mo ay aking kagalakan. So I hope ganun din po kayo mga kapatid. Every time you hear the truth from the Word of God, masaya po tayo. Hindi yung dahil sayaw-sayaw tayo, palakpakan mo, binobola lang tayo. Ito katotohanan mga kapatid. Pag nalaman nyo ito, matutuwa kayo. Ako sa inyo, Yahweh Diyos na makapangyarihan sa lahat. So yan po makita natin dito na yung fullness of joy is connected to the greatest knowledge of the truth. The truth of God in our life. Huh? So yun po. And this is the reason why yung ibang mga church ay ginagamit lang yung attraction, yung artista, katabi mo si artista, o kaya naman magandang kanta, pero mababaw naman ang katotohanan o kasi nangalingan pa, mali po yun. Ang kaligayahan po natin ay matututo tayo sa katotohanan ng Diyos, sapagkat ito ang ating buhay, sapagkat ito ay magliligtas sa atin, lilinisin niya tayo, tandaan po natin, bibigyan niya tayo ng assurance of eternal glory. It protects us and also it protects the church. Di ba na? So, lastly, makita natin, summary, we live in the truth, we love in the truth, kinakailangan maging loyal tayo sa truth, and we look discerningly for the truth in those we embrace, and we keep learning the truth. And yung pangwakas, sa verse 13, sabi niya, ano na lang to, yung pamamaalam. Kung baga sa sulat, ano yun? Huling paalam, di ba? Meron, tawag ba doon? Sincerely yours, di ba? Dito sabi niya, a brief goodbye. The children of your chosen children, sister greets you. Okay? Ang term po ginamit nito as aspasetai simply means greet. Okay? So, hindi po ito katulad ng sa verse 10 na Christian greeting na chairein. Itong greeting po nito is very common sa New Testament word which is a technical term used at the end of the letter. Di ba? Di ba may panimulang pagbati at may pangwakas na pagbati. Ito lang po yun. Kagaya po ng sinabi niyan sa Romans 16:22, ako si Tertio na tagasulat ng liham na ito ay bumabati rin sa iyo sa pangalan ng Panginoon. And then sa 1 Corinthians 16:21, ako mismo si Pablo ang sumusulat ng pagbating ito. Kumbaga makita natin si Juan ay nagsa-sign off. Okay? Okay, so yan po makita natin na signing off para dito sa kanyang dear lady to the truth. Okay? So makita natin dito, he embraced her in her heart personally, in pagmamahal ni Juan sa babaeng ito. Sabi niya, I hope na makarating ako. Okay? At marami ka pang malaman para mamuhay ka sa katotohanan, magmahal ka sa katotohanan, maging tapat ka sa katotohanan, at makita mo ang katotohanan at patuloy kang mag-aral sa katotohanan. At pinapadala ko sa iyo ang aking pagmamahal at ang pagmamahal ng iyong kapatid. Kaya makita po natin dito sa ating church, we live in a tender family, a loving family. Mga kapatid, hindi lang nais namin na kayo'y pumunta sa church, makinig, kundi gusto namin maging kapamilya kayo. Kaya yung iba sa inyo na kung gusto niyo, dati attender lang kayo, kung gusto niyo maging member, maging kasama sa pamilya na ito, sabihin niyo lang po sa inyong mga organisasyon at nais namin kayong maging bahagi at maranasan ninyo ang pagmamahal ng isang pamilya, the church. Okay? So, tandaan po natin, sa ibang paraan, in some way, it's too loving to be a battlefield. But in other ways, we have to see that it is. We need to protect the love that we enjoy in the truth. Kailangan nating sama-sama, protektahan natin ang ating sarili. Kung mahal mo ang tao na yon,
ipagtatanggol mo. Tama po ba ako? So yung mga aso, pinagtatanggol kayo. Tama? Tayo rin, ipagtanggol natin ang katotohanan. Tayo ay gusto natin na maging miyembro tayo ng pamilya ng Diyos. Pare-pareho tayo, huwag nating hayaan ang mga asong gubat, mga magnanakaw ay pumasok sa inyong tahanan at lalong hindi sa ating iglesia. Tayo po yung manalangin. Panginoon, salamat po sa mga katotohanan ito. Salamat sa kasulat ni Juan, pagmamalasakit niya sa babaeng ito at sa kanyang mga anak. Ngayon din, Panginoon, ay nakita namin ang pagmamahal at pagmamalasakit sa amin as a church. Kailangan namin protektahan ang isa't isa upang huwag kaming maloko. Masakit, Panginoon, na mangyari sa amin na magpatuloy kami ng mga bulang tagapagturo, mga magnanakaw, manluloko, at mga kampo ni Satanas. Kaya salamat sa iyong mga salita na nagtuturo sa amin upang makita namin, ma-discern namin ang tama, ang katotohanan, laban sa kasinungalingan. Dalahin ko po, Panginoon, ang mga kapatiran namin, mga kasama namin na nakikinig ng iyong mga salita. Naway malinawan sila, Panginoon. Pakalaya sila sa mga pandaraya ng kaaway. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. At amen. Purihin po natin ang Panginoon.